Naway ang kapayapaan ng Panginoon ay pumalibot sa iyo, sa iyong tahanan at sa lahat ng iyong minamahal. Mga minamahal kong mga kapatid na lalaki at babae, kamusta ka na sa mga nakaraang araw? Nakakaranas ka ba ng matinding mga espiritual na laban na tila walang katapusan? Pakiramdam mo ba ay parang napapaligiran ka ng mga pagsubok, na parang ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng paraan upang pabagsakin ka? Parang ang inggit, mga espiritual na gapos at kahit na mga masamang gawa ay sumusubok na pigilin ang iyong paglakad. Minsan parang ang masama ay nagsasara sa ating paligid tulad ng isang bagyo at ang laban ay nagiging mabigat, halos hindi matitiis. Ngunit ngayon, nais kong ipaalala sa iyo ang isang makapangyarihang bagay, may tulong sa Diyos. Naniniwala ka ba dito? Naniniwala ka ba na ang Panginoon ay maaaring kumilos ngayon din sa sandaling ito ng may kapangyarihan at kaluwalhatian sa iyong buhay? Na siya ay maaaring sirain ang mga tanikala na nagbibilanggo sa iyo at palayain ka mula sa lahat ng salakay ng masama? Manatili ka sa akin sa sandaling ito ng pananampalataya dahil ngayon ay magtataas tayo ng isang taimtim na panalangin sa Panginoon na inspirasyon mula sa awit 70, isang panalangin ng espiritual na digmaan, isang sigaw laban sa lahat ng uri ng sumpa, inggit, salamangka, pagkagapos at anumang bitag na itinapon ng kaaway laban sa iyo. Sama-sama nating tatawagin ang Kanya na ating kanlungan at kalasag at hihilingin natin na mabilis siyang dumating at magbigay ng tulong sa atin. Kung handa ka na para sa labanang espiritual, isara mo ang iyong mga mata ngayon. Ihanda mo ang iyong puso at samahan mo ako sa panalangin na ito na malalim at nakapagpapabago. Sa awit 70, makikita natin si David na humihingi ng tulong ng may kagyat na pangangailangan. Humihiling siya ng agarang pagliligtas. Siya ay napapaligiran ng mga panganib, nalulumbay at nararamdaman ang pagkaipit ng mga kaaway. Ang kanyang espiritu ay sumisigaw ng tulong ng walang pag-aalinlangan. At ilang beses din ba tayong nakaramdam ng ganito? Parang ang mga presyo ng buhay ay tinatapakan tayo. Nakikita natin ang ating mga sarili na napapaligiran ng mga tao na naiinggit sa atin, mga taong nagtsitsismis laban sa atin sa likod na nagsusubok na sirain ang ating daraanan. Minsan, mga hindi nakikitang espiritual na puwersa, mga demonikong gapos, mga salamangka na inilaan upang tayo ay manghina. Sa ganitong sitwasyon, itinuturo sa atin ni David ang isang bagay na malalim at mahalaga. Hindi natin kayang lumaban mag-isa. Kailangan nating magsumamo ng may kagyat na pangangailangan. Hilingin na dumating ang Diyos ng walang pagkaantala, sapagkat may mga pagkakataon na ang ating espiritu ay nanghihina at tanging ang tulong ng Diyos ang makakapagtaguyod sa atin. Kailangan nating tulad ni David, kilalanin na ang ating lakas ay hindi mula sa ating sarili, kundi mula sa makapangyarihang Diyos na handang palayain tayo mula sa lahat ng masama. Magdasal tayo ng magkasama. Panginoong Diyos, Ama ng kapangyarihan at kaluwalhatian, dumating ka agad upang kami ay tulungan. Tulad ni David, kami ay nasa gitna ng digmaan. Ang kaaway ay nagsusubok na pabagsakin kami, ngunit kami ay magtatagumpay sa iyo. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan na walang kasing lakas ng kahit anong puwersang masama. Kaya't kami ay nananawagan ngayon. Ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa amin. Wasakin ang lahat ng mga tanikala at durugin ang lahat ng mga bitag. Pabilisin mo, Panginoon, dumating ka sa amin. Wala ni isang gawa ng masama ang magtatagumpay sa aming mga buhay. Bumangon ka, O Diyos, bilang aming kalasag, aming matibay na bato. Kunin mo ang kontrol sa bawat aspeto ng aming buhay. Huwag hayaang magkaroon ng kapangyarihan ang anumang kaaway sa amin. Lahat ng inggit, lahat ng salamangka,
Lahat ng espiritual na gapos ay ngayon ay winawasak sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, magnilay-nilay tayo sa kung ano ang itinuturo sa atin ng panalangin na ito. Hindi lang humingi ng tulong si David. Humiling siya na dumating agad ang Diyos. Ipinapakita nito sa atin na dapat tayong magdasal ng may tapang at pananampalataya na naniniwala na maaring kumilos ang Panginoon kaagad sa kasalukuyan sa ngayon. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa Kanya, kapag sumisigaw ka ng tapat, pinapakinggan ka ng Diyos. Nakikita niya ang iyong sakit at tumutugon, marahil hindi sa paraan na inaasahan natin, ngunit palaging sa tamang oras. Ilang beses mo na bang naramdaman na malapit ka nang mawalan ng lakas, parang nasa gilid ka ng bangin at hindi mo alam kung saan pupunta? Ito ang tamang sandali upang alalahanin ang awit 70. Magdasal ng may parehong tiwala na tinaglay ni David. Alam ni David na ang Diyos ay nakikinig kahit sa gitna ng kaguluhan. At ang katiyakang iyon ay kailangan din nating taglayin. Ang ating Diyos ay hindi kailanman nawawala sa kontrol. Ngayon, mag-isip ng tapat. Anong bahagi ng iyong buhay ang pinakakailangan ng tulong ng Diyos? Sa iyong pamilya ba? Sa iyong trabaho? Sa iyong pinansyal na kalagayan? Marahil sa iyong kalusugan? Ano ang kumukuha ng iyong kapayapaan? Ipagkaloob mo ito sa Diyos ngayon mula sa buong kaluluwa mo. Huwag hayaang ang desperasyon ang magpigil sa iyo. Gamitin ito bilang lakas upang magsumamo ng mas malakas. Tandaan mo, kapag tinawag natin ang tulong ng Diyos, kailangan din nating magposisyon ng espiritual. Ipagdeklarang may pananampalataya na walang masama na may kapangyarihan laban sa atin dahil tayo ay sa Panginoon. At kapag ang Panginoon ay bumangon, lahat ng kaaway ay babagsak, lahat ng sumpa ay masisira, lahat ng gawa ng dilim ay mawawasak. Magdasal tayo muli ng may kapangyarihan at pananampalataya. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo ngayon laban sa lahat ng pagsubok ng kaaway. Ipinapahayag namin na hindi kami matatakot sapagkat ang Panginoon ang aming kalasag at proteksyon. Lahat ng inggit na inilaan laban sa amin, lahat ng salamangka, lahat ng espiritual na gapos, kami ay winawasak ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Walang sandata na ipinanday laban sa amin ang magtatagumpay. Lahat ng plano ng dilim ay winawasak sa ngayon. Dumating ka sa amin, Panginoon, gamit ang iyong apoy. Sunugin mo ang lahat ng hindi nanggaling sa iyo. Takpan mo kami ng iyong dugo, Panginoong Jesus, at iligtas kami mula sa lahat ng masama. Amen. Mahalagang maunawaan na madalas ang ating mga kaaway ay hindi tao, kundi mga masamang espiritual na puwersa, mga hindi nakikitang nilalang na kumikilos sa dilim na sumusubok na pabagsakin tayo. Pinapayuhan tayo ng Apostol Pablo sa Efeso 12 na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga prinsipe at mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng madilim na mundong ito. Mahalaga ring maunawaan na ang mga laban na ating hinaharap ay higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Mga laban ito sa espiritual na larangan at upang magtagumpay, kailangan nating maging handa gamit ang panalangin at pananampalataya. Kapag ang lahat ng bagay sa iyong paligid ay tila bumabagsak, kapag ang mga estruktura ng iyong buhay ay nagsisimulang gumuho, tandaan mo, ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang hindi nakikitang digmaan. Ngunit ang magandang balita ay ang tagumpay ay naipagtagumpayan na ni Jesus sa krus. Ito ang dahilan kung bakit ang awit 70 ay may napakalaking kapangyarihan. Ipinapakita nito sa atin ang ating posisyon sa harap ng Diyos na may ganap na pag-aalay, na ipinapakita na ang ating lakas ay nagmumula sa kataas-taasan. Ang malalim na pagtitiwala sa Panginoon ang nagpapalakas sa atin upang magtagumpay at magpatuloy.
Ipinangako ng Diyos na maririnig niya ang sigaw ng kanyang mga anak at ililigtas sila. At ito pa lamang ang simula ng ating paglalakbay ng panalangin. Mga kapatid, magpatuloy tayong lumalim sa salita, magsumamo ng may pananampalataya at hanapin ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon upang tayo'y ingatan, protektahan at palayain mula sa lahat ng uri ng masama. Ngayon, magnilay tayo sa isang mahalagang bagay, ang kapangyarihan ng humiling sa Diyos na malito ang ating mga kaaway, na ang mga nagsusungit laban sa atin ay mapahiya at mabigo sa kanilang mga balak. Huwag mawalan ng focus. Ang panalangin na ito ay maaaring magbago ng iyong kwento. Mapahiya at malito ang lahat ng nagsasalakay sa aking buhay. Magsibalik ng may kahihiyan ang mga nagagalak sa aking pagdurusa. Ang mga salitang ito ni David ay echo ng isang pusong nagdurusa na papaligiran ng mga banta na humihingi ng katarungan at pagliligtas. Ngunit sino nga ba ang mga kaaway na ito? O minsan sila ay mga tao na pinapalakas ng inggit, kasamaan o ang hangaring makita tayong mawalan. Ngunit madalas, sila ay mga espiritual na kaaway, mga takot na nagpapahinto sa atin, mga pagkabahala na nagpapahina sa atin, mga tukso na nanginginig sa ating pananampalataya, mga espiritual na gapos sa lamangka at mga lihim na puwersa na gumagalaw sa dilim upang tayo'y matamaan. Kapag humiling si David na mapahiya at malito ang mga kaaway, hindi lang siya humihiling ng proteksyon, siya ay nananawagan na ang kasamaan na kanilang binabalak ay bumalik sa kanila. Isang panalangin ng espiritual na laban kung saan ang matuwid ay iniiwan ang kanyang kaso sa mga kamay ng Diyos ng katarungan. At ito mga kapatid, ang dapat din nating gawin. Hindi tayo nag-iisa sa digmaang ito. Kapag tayo ay sumisigaw, gumagalaw ang Diyos. Siya ay kumikilos at binabaligtad ang mga kaaway, parehong pisikal at espiritual. Manalangin tayo ngayon. Banal na Ama, makapangyarihang Diyos tulad ni David, kami ay sumisigaw sa iyo ngayon. Nakikita mo, Panginoon, ang mga nagbabalak laban sa amin, maging tao sila o mga espiritual na puwersa. Alam mo ang bawat lihim na layunin, bawat masamang plano laban sa aming buhay. Nananawagan kami, Panginoon, na sila'y malito. Pagdapo ng kahihiyan at pagkatalo sa mga nagtatangkang magsama ng masama, magsimulang maglaho ang mga plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ang mga nagagalak sa aming paghihirap ay patahimikin. Ibinubukas namin sa iyo ang aming mga kahinaan, ang aming mga takot at ang mga tukso na nakapaligid sa amin. Kunin mo lahat ng ito sa iyong mga kamay. Wasakin ang bawat pamatok at ingatan kami ng iyong tapat na kanang kamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag ibinibigay natin sa Diyos ang kapangyarihan na hawakan ang ating mga kaaway, sinasabi natin, Diyos, ang kontrol ay sa iyo. At ito ay lubos na nagpapalaya dahil hindi lahat ng nagdudulot ng sakit sa atin ay kayang labanan ng lakas ng tao. Ang espiritual na labanan ay nangangailangan ng pagninilay. Nangangailangan ito ng pananampalataya. Nangangailangan ito ng ganap na pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos. Siya ay nakikita ang higit pa sa ating nakikita. Kilala niya ang lahat ng nangyayari sa likod ng mga eksena. Walang plano ng kaaway ang makakalampas sa mga mata ng Panginoon. Sa paghiling natin na malito ng Diyos ang ating mga kaaway, aktibo nating pinapalakas ang isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo, na ang mga atake ay babalik laban sa mga nagplano nito, na ang kasamaan ay babalik sa pinagmulan nito, na ang bitag na itinayo para sa iyo ay magsasara sa taong nagtayo nito. Ito ang ginagawa ng panalangin. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang atake. Hindi mahalaga kung gaano pa ang pagsusumikap ng
kaaway upang tayo'y matamaan. Kapag ang Diyos ay tumayo upang protektahan ang kanyang anak, wala ni isang plano ng dilim ang makakapagsalungat. At madalas, ang ating mga pinakamalalaking kaaway ay naroroon sa loob natin. Mga takot na humahadlang sa atin upang magpatuloy, mga pagkabahala na pumapalupot sa atin, mga alinlangan na inaalis tayo mula sa layunin ng Diyos, mga nararamdaman na nagpapatanong sa ating halaga at nagpapahina sa ating pananampalataya. Ilang beses ka na bang nawalan ng tulog, tinitirhan ng mga alalahanin? Nakaranas ka na bang mahirapan dahil sa takot, hindi makagalaw upang magpatuloy? Ito ang mga palaso ng kaaway, mga estratehiya upang tayo'y manatili malayo sa ating layunin, nawawala sa presensya ng Diyos. Ngunit ngayon, iniimbitahan kita na ilagay ang lahat ng ito sa mga kamay ng Panginoon. Ngayon, isama mo sa iyong isipan ang lahat ng nagpapahirap sa iyo at ibigay ito. Hilingin sa Diyos na malito at sirain ang mga kaaway na ito sa loob. Dahil kapag siya ay kumilos, lahat ng masama ay matitinag, lahat ng anino ay matutunaw. Magdasal tayo muli. Panginoon Diyos, Ikaw ang nakakakilala ng bawat detalye ng aming puso. Alam mo ang mga takot na gumugulo sa amin, ang mga pag-aalala na hindi namin binibigyan ng pangalan, ang mga pag-iisip na sumusubok kaming pahinain. Ngayong araw, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat hindi siguradong nararamdaman, bawat pagkabahala, bawat pagdududa na itinanim ng kalaban. Nananawagan kami na tulad ng pagpapalito mo sa mga nag-atake sa amin mula sa labas. Sana'y malito rin ang mga kaaway na nasa loob namin, na mawalan ng kapangyarihan ng takot, na maglaho ang pagkabahala, na ang kapayapaan ng Panginoon ay pumalibot sa aming mga puso, maging aming kuta, aming kanlungan, aming kalasag, na ang bawat espiritu ng kalituhan na sumusubok magpalihis sa amin mula sa iyong daan ay mapawalang bisa ngayon sa pangalan ni Jesus. I-renew mo kami, Panginoon, palakasin mo kami. Amen. Kapag humiling si David na ang mga kaaway niya ay mapahiya, kinikilala niya ang isang mahalagang katotohanan, ang Diyos ay makatarungan. Siya ang hukom na kataas-taasan, ang tagapagtanggol ng mga inaapi, ang naglalantad ng mga bagay na nakatago sa dilim. Minsan, parang ang mga masasama ay yumayabong, parang ang mga nagbabalak laban sa atin ay may kalamangan. Ngunit tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos na siya ang nagmamalasakit sa kanyang mga anak at darating ang katarungan. Huwag mong pasanin, mag-isa ang bigat ng pakikibaka laban sa mga nagdudulot sa iyo ng sakit. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang digmaang ito. Siya ang nagmamalasakit sa bawat detalye. Siya ang nagpapabigo sa mga lihim na plano. Siya ang nagpapahiya sa mga nagagalak sa iyong paghihirap. Si David ay nagtitiwala dito at tayo rin ay dapat magtiwala. Ngayon, hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ay pumasok sa iyong puso. Siya ay kumikilos na. Kahit na hindi mo ito makita, kahit na ang paligid mo ay nagpapakita ng kabaligtaran, ang Panginoon ay nangunguna sa iyong laban. Magpatuloy ka sa akin dahil magpapatuloy pa tayong maglakbay sa Salmo 70 at matutuklasan kung paano ang proteksyon ng Diyos ay nag-aalalay sa atin kahit tayo ay napapaligiran ng mga panganib. Ang iyong tagumpay ay isinusuong na ng kamay ng Diyos. Sa susunod na taludtod, sinabi ni David, lumiko ang kanilang mga likod nang may kahihiyan ang mga nagsasabi, tama lang, tama lang. Hindi lamang siya humihiling ng kaligtasan, nananawagan siya ng katarungan laban sa mga nagsasaya sa kanyang sakit. Ang mga nagdiriwang ng pagbagsak ng mga matuwid ay mapapahiya, hindi sa ating mga kamay, kundi sa pagkilos ng Diyos. Ilang beses ka nang nakaramdam ng sakit ng pagiging pinagtawanan, ng pagiging tampulan ng mga kritisismo, pang-uuyam o pati
na ng mga taong dapat sana'y sumusuporta sa iyo. Ilang beses na naging dahilan ng pang-uuyam ang iyong mga laban. Ngunit tandaan, nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos, ramdam niya ang iyong sakit at hindi niya hahayaan na ito'y malampasan ng walang katarungan. Siya ang magsasanggalang sa iyo at ang mga nagbiro sa iyong paghihirap ay makikita ang katarungan ng Panginoon na ipapakita sa kanilang harapan. Madalas, sa tuktok ng ating kalungkutan, pakiramdam natin na ang Diyos ay malayo. Tinitingnan natin ang paligid at tila ang mga nagdudulot sa atin ng sakit, mga nagbibiro o nagkukritiko ay nagtatagumpay. Ngunit ang taludtod sa Salmo 70 ay nagpapaalala sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang bawat atake ay may katapusan at ang katarungan ng Diyos ay hindi bumabagsak. Ang mga nagmamagaling laban sa iyo, ang mga nagtuturo ng mga daliri sa iyong mga pagkakamali, at nagsasaya sa iyong mga pagkatalo, hindi sila makakaligtas. Ang kahihiyan na sasaklaw sa kanila ay hindi manggagaling sa ating mga kamay, kundi mula sa mga kamay ng makatarungang Diyos na nakakakita at nakakalam ng lahat. Lumiko ang kanilang mga likod ng may kahihiyan. Ang ekspresyong ito ay isang simbolo ng ganap na pagkatalo, isang kahihiyan na hindi galing sa paghihiganti ng tao, kundi mula sa katarungan ng Diyos. Ang Panginoon ang magpapatahimik sa mga kaaway na nagsasaya sa iyong paghihirap. Ang mga nagsasabi ng tama lang sa iyong mga sakit ay makikita sa kanilang mga mata ang kamay ng Diyos na itinataas ka ng may karangalan at kaluwalhatian. At ito mismo ang katiyakan na nagbibigay kapayapaan sa ating mga puso. Hindi natin responsibilidad na maghiganti. Hindi natin obligasyong patunayan ang ating mga sarili sa mga nag-akusa sa atin. Ang laban ay hindi sa atin. Ito ay sa Panginoon. Ang mga kritisismo, kasinungalingan at pang-uuyam na ating hinaharap ay maaring magdulot ng malalim na sugat. Sa isang mundong ang exposure ay patuloy, maging sa social media, sa trabaho, sa mga kaibigan o kahit sa pamilya, tayo'y nagiging madaling target. At sa kasamaang palad, may mga tao na kumakain sa sakit ng iba at nakakaramdam ng kasiyahan sa paghulog ng iba. Sila'y nagsasaya, nagkakalat ng mga kasinungalingan, tsismis at salitang nakasisira. Ngunit kailangan nating tandaan, nakikita ng Panginoon ang lahat. Si David, nang isulat ang salmong ito, hindi humiling ng lakas upang maghiganti. Hindi siya nagplano ng kontra-atake. Ipinagkatiwala niya ang mga kaaway sa kamay ng Diyos. At ito ang isa sa pinakamahalagang aral na maaari nating matutunan. Huwag magbalik ng galit, huwag ibaba ang iyong puso. Ipagkatiwala, magtiwala, magpalaya. Hindi natin kayang pigilan ang mga tao na magsalita laban sa atin. Ngunit maaari tayong magdesisyon kung paano tayo tutugon at ipinapakita ni David ang tamang landas. Ang espiritual na tugon ay lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, nang may pananampalataya, ipagkatiwala ang lahat ng ito sa altar ng Panginoon. Magdasal tayo. Panginoon Diyos, Ikaw ang nakakakilala ng mga puso at nakikita ang higit pa sa mga panlabas na anyo. Alam mo kapag kami ay pinagtawanan, binatikos, o inusig ng mga hindi makatarungan. Alam mo, Panginoon, kung gaano kasakit ang lahat ng ito. Ngunit ngayong araw, sa halip na mag-alaga ng sama ng loob, pinipili naming ipagkatiwala lahat sa iyo. Ibinibigay namin sa iyo ang bawat sitwasyon ng hindi pagkatarungan, bawat mapait na salita, bawat tingin ng pangiinsulto. Nananawagan kami na ang mga nagagalak sa aming pagkatalo ay mapahiya, hindi sa aming lakas, kundi sa iyong makapangyarihang kamay. Turuan mo kaming magpatawad, huwag magtago ng galit at magpahinga sa iyong katarungan. Bigyan mo kami ng karunungan upang harapin ang mga kritisismo at lakas upang magpatuloy. Alam na ikaw ang nagmamalasakit sa bawat detalye ng aming buhay.
Patahimikin mo ang mga tinig ng aming mga kalaban sa pamamagitan ng iyong pagkilos. Nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay magbabadya sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga minamahal, sa pagtatapos ng ating pagninilay, kailangan nating tandaan ang isang katotohanan na nagdudulot ng ginhawa at pag-asa. Wala ni isang bagay ang nakakalampas sa mga mata ng Diyos. Walang salita, walang atake, walang gawa ng hindi makatarungan ang makakaligtas sa kanyang matalim na paningin. At kahit na ang katahimikan ng Diyos ay parang pagkaantala, sa katunayan siya ay kumikilos sa mga likod ng mga eksena kung saan hindi abot ng mata. Ang sigaw ni David ay isang makapangyarihang espiritual na susi. Tinuturo niya sa atin na magpahinga na huwag makipaglaban gamit ang parehong armas ng ating mga kalaban, kundi tumugon ng may tiwala at pananampalataya. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, malaya tayo mula sa bigat ng puot, pagkabalisa at pangangailangang maghiganti. At ang kalayaan na ito ay isa sa pinakamalalaking yaman na maaari nating maranasan. Ngayon, nagbabago ang tono ng panalangin. Pinapalakas tayo ni David patungo sa isang bagong lugar, isang lugar ng papuri, ng pagpaparangal kahit sa gitna ng sakit. Ang Taludtod 4 ay nagsasabing, magalak at magdiwang ang lahat ng humahanap sa iyo at laging magsabi, dakilain ang Panginoon. Tingnan mo ang pagbabagong ito mula sa sakit patungo sa papuri, mula sa paghingi ng katarungan patungo sa pagdiriwang ng kaligtasan. Kahit sa gitna ng mga laban, natagpuan niya ang kagalakan. At ano ang natutunan natin dito? Na ang mga naghahanap sa Diyos ay hindi kailangang maghintay na maayos ang lahat bago magalak. Ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa kawalan ng mga problema. Ito ay nagmumula sa presensya ng Diyos. Ang magalak sa Panginoon ay hindi nangangahulugang hindi mo nararamdaman ang sakit, kundi ito ay pagpili ng magtiwala kahit sa gitna ng bagyo. Ito ay pagdeklara ng may pananampalataya. Patuloy akong naniniwala, patuloy akong magpupuri, patuloy akong maghihintay sa Panginoon. Ang paghahanap sa Diyos ay higit pa sa paghingi ng tulong. Ito ay ang nagnanais na makasama siya, ang magtamasa sa kanyang presensya, ang kilalanin na siya ang sentro ng lahat. At ikaw, nakapag-isip ka na ba kung paano ka nakakaramdam kapag ikaw ay nasa presensya ng Ama? Kahit na mahirap ang lahat, may isang sobrenatural na kapayapaan na sumasaklaw sa puso ng sino mang nag-aalay ng sarili. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ng kalaban na nakawin ang iyong kapayapaan. Nag-iimbento siya ng mga pagdududa, tinatangka kang gawing mawalan ng pananampalataya, binubulong ang mga kasinungalingan sa iyong puso. Ngunit ngayon, maaari mong sabihin, hindi. Ngayon, maaari kang tumayo at magdeklara. Ang Panginoon ang aking lakas, ang Panginoon ang aking kagalakan. At kahit ako'y nasa digmaan, dakilain ang pangalan ng Panginoon. Ang papuri ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa panghihina ng loob. Kapag ikaw ay sumasamba, ang langit ay kumikilos. Nagbabago ang kapaligiran, ang pananampalataya ay nire-renew. Kaya kung mahirap, kung mabigat ang pakiramdam, huwag manahimik, magpuri, maghayag, magpataas, at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na sumasalamin sa iyong buhay. Magdasal tayo ngayon. Aming Ama, makapangyarihan at tapat na Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Kahit na kami ay dumadaan sa mga laban, kahit na ang mga sitwasyon ay tila laban sa amin, kami po'y nagpupuri. Sinasabi namin ng buong puso, dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa pagiging kasama namin sa lahat ng oras. Salamat po sa iyong palaging presensya, sa iyong pag-ibig na nagdadala sa amin ng lakas. Hindi lamang kami humihingi, nais naming maghanap sa iyo ng may kagalakan, sumamba sa iyo ng tapat
at magpataas sa iyo sa Espiritu. Panginoon, turuan mo kami na mapanatili ang isang pusong mapagpasalamat, na kahit sa mga araw ng paghihirap, ang aming puso ay hindi makalimot na magsabi, dakilain ng Panginoon, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, at lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pagtatapos ng yugto ng ating paglalakbay sa panalangin, nais kong iwanan sa inyo ang isang salita ng pagpapalakas na magbabago ng mga puso. Ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating kalakasan. Oo, ito nga. Kapag pinili mong magalak sa Diyos, kapag hinahanap mo ang Kanyang presensya, kapag kinikilala mo ang Kanyang gawa sa iyong buhay, makakakita ka ng isang lakas na hindi kayang intindihin ng mundo at tiyak na hindi nila ito kayang agawin mula sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong laban, hindi mahalaga ang bigat ng iyong pasanin, kung patuloy mong hahanapin ang Panginoon at ipahayag ang Kanyang kadakilaan ng may pananampalataya, makikita mong ang kagalakan ng banal na Espiritu ay sumasakop sa iyong kaluluwa at binabago ang kahit ang pinakamadilim na libis sa isang lugar ng muling pag-asa. Ang kagalakang ito ay hindi mababaw ni pansamantala. Hindi ito nakasalalay sa isang magandang araw o sa isang papuri na natamo. Ito ay isang malalim na kagalakan na nagmumula mismo sa Diyos. At kapag dumating ito, ang panghihina ng loob ay umuurong, ang takot ay nawawala ang lakas, at ang espiritu ay muling tumataas. Huwag kang aalis sa panalangin ito ngayon. Pag-usapan natin ang isang mahalagang aspeto upang maranasan ang lakas na ito, ang pagpapakumbaba sa pag-amin ng ating kahinaan at ang kadakilaan ng ating Diyos. Sa taludtod 5, idineklara ni David, "Ngunit ako'y dukha at nangangailangan. Magmadali ka sa akin, O Diyos. Ikaw ang aking tulong at aking tagapagligtas. Panginoon, huwag kang magpahuli." Dito, nakikita natin ang isang napakalakas na pahayag. Si David, ang dakilang hari, ang matagumpay, na mandirigma, ang lalaking ayon sa puso ng Diyos, ay nagpakumbaba sa harap ng Panginoon bilang isang dukha at nangangailangan. Ang pahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa material na kalagayan. Nagsasalita si David tungkol sa isang kahirapan ng espiritu, isang ganap na pagdepende sa Diyos. Inamin niya na gaano man siya kalakas o tagumpay sa mata ng tao, kung wala si Diyos, siya ay wala. At alam mo ba kung ano ang itinuturo nito sa atin? Na ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Sa isang lipunan na nagtutulak ng pagiging self-sufficient, na pinapalakas tayo upang maging matatag palagi, ang pag-amin na kailangan natin ng tulong ay tila kahinaan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ito ay karunungan. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya, araw-araw, sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng oras. Hindi itinanggi ni David ang mga tagumpay ng nakaraan. Ngunit naintindihan niya na ang lakas na nagpanatili sa kanya ay mula sa Diyos. At kung wala siya, wala ni isa mang laban ang maaaring manalo. Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay hindi nagpapahina sa atin. Sa kabaligtaran, inilalagay tayo nito sa tamang posisyon upang matanggap ang lakas mula sa kataas-taasan. Binubuksan nito ang espasyo para sa mga milagro, para sa tulong mula sa langit, para sa mga kaligtasang tanging ang langit lamang ang makakapagbigay. Ilang sa atin ang naglalaban ng mag-isa, sinusubukang manalo sa lakas ng sariling mga kamay, habang ang kailangan lang natin ay sabihing, "Panginoon, kailangan kita. Dumaan ka sa aking tulong." Marahil ikaw ay naroroon ngayon, mahina, magulo, walang direksyon, pagod na sa pagsubok. Kaya't pakinggan mo ito ng bukas na puso. Ang Diyos ay ang iyong tulong, ang Diyos ay ang iyong tagapagligtas, at hindi Kanya
iiwan. Sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mateo 5:3. Ang pagiging dukha sa espiritu ay ang pagkilala na tayo ay umaasa sa Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ito kahirapan, ito ay langit ng karunungan. Ang pagkilalang ito ang nagbubukas ng langit sa ating buhay. Kapag ikaw ay nauubos sa iyong sarili, pinupuno ka ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At kapag siya ang iyong tulong, wala ni isang laban na hindi mo kayang pagtagumpayan. Magdasal tayo ngayon na may pusong tapat sa harap ng Panginoon. Panginoon Diyos, aming Ama at tapat na tagapagligtas, kami po ay nagpapakumbaba. Kami ay dukha at nangangailangan. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Ngayong araw, kami ay dumadalangin, ang tulad ni David. Magmadali ka sa aming tulong, O Diyos. Ikaw ang aming tulong at aming tagapagligtas. Huwag ka pong magpahuli, Panginoon. Tingnan mo ang aming mga laban, ang aming mga pasakit, ang aming mga limitasyon, at dumaan ka sa amin ng iyong makapangyarihang presensya upang kami ay palakasin. Alisin mo sa amin ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng pagtutol, ang lahat ng pagiging self-sufficient na nagiging hadlang sa aming paghanap sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, ganap na umaasa sa iyo. Huwag natin kalimutan na sa iyo lamang nakasalalay ang aming tulong at nawa ang iyong presensya ang magbigay ng aming lakas araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal kong mga kapatid, itaguyod ninyo sa inyong mga puso ang katotohanan ito. Malapit ang Panginoon sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang maging tapat. Siya ang iyong tulong, siya ang iyong tagapagligtas, at siya ay darating. Sumama ka sa akin dahil magtatapos tayo ng salmo na may isang makapangyarihang pahayag tungkol sa kung paano ang Diyos ay kumikilos para sa kanyang mga anak. Pwede ba tayong maglakbay hanggang sa dulo? Palayain mo kami, Panginoon. Palayain mo kami mula sa lahat ng nagtatangka na magtali sa amin. Sa espiritu, sa katawan o sa isipan. Ikaw ang aming tulong, ang aming kanlungan, ang aming lakas. Kami ay nagtitiwala na kumikilos ka ngayon sa mismong sandali, pagpapalaya, nagpapagaling at nagdadala ng kapayapaan sa aming buhay. Inilalagak namin sa iyo ang lahat ng aming laban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal kong mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Ang pagpapakumbaba ng pagtanggap na tayo ay mahirap at nangangailangan sa harap ng Diyos ay hindi nagpapahina sa atin. Ito ay nagpapalakas sa atin espiritual. Walang kahihiyan sa pag-amin na kailangan natin ng tulong. Sa kabaligtaran, ito ay tanda ng karunungan at pagpapasakop. Si David, kahit siya ay hari, kahit siya ay nagtagumpay sa mga digmaan at tinawag na lalaki ayon sa puso ng Diyos, alam niya, wala siya nang wala ang Panginoon. Ganito rin tayo dapat mamuhay. May ganitong buhay na kamalayan sa ating puso. Ang lahat ng ating lakas ay nagmumula sa Diyos. Siya ang ating tulong sa lahat ng oras. Huwag kalimutan, ang Panginoon ay ang iyong tagapagligtas. Kahit sa mga pinakamatinding sitwasyon, kahit kapag ang lahat ay tila walang kalutasan, siya ay nasa iyong tabi, laging handang tumulong. Kapag ikaw ay pakiramdam mahina, walang direksyon, pagod, tandaan mo magdasal sa Panginoon. Hindi kanya kailanman iiwan. Magpatuloy tayo sa ating panalangin. Dahil ngayon ay tutok tayo sa isang bagay na lahat tayo ay nararamdaman. Ang pagkakailangan ng mabilis na tugon. Sinimulan at tinapos ni David ang Salmo 70 gamit ang mga salitang ito. Madaliin mo kami, O Diyos. Ipinapakita nito kung gaano siya kaurhente sa isang mabilis na tugon. Hindi niya itinatago ang kanyang sakit, hindi niya pinipilit na maging matatag. Siya ay dumadaing, siya ay nagmamakaawa. Sabi niya, Panginoon, kailangan kita. Ngayon, ilang beses na tayong dumaan sa parehong lugar.
mga abala, labis na pasan, napapaligiran ng mga presyur, espiritual, emosyonal, pisikal, at ang ating puso ay sumisigaw. Panginoon, madaliin mo kami, huwag mong patagilid, at ang Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit narito ang isang katotohanan na kailangan nating alalahanin ng may maturity. Ang oras ng Diyos ay hindi palaging katulad ng ating oras. Minsan, nais natin na dumating agad ang sagot, ngunit ang Ama sa kanyang karunungan ay naghahanda ng mas malaki, mas eternal, isang bagay na hindi pa natin nakikita. Kumikilos siya. Kahit na tila siya ay tahimik, at dito nasusubok ang ating pananampalataya. Dito sa panahon ng paghihintay na hinuhubog ng Diyos ang ating karakter at pinalalakas ang ating espiritu. Paano magtiwala habang tayo ay naghihintay? 1. Pananampalataya sa soberanya ng Diyos. Nakikita niya ang kabuuan. Ang hindi mo maintindihan ngayon, bukas ay maaaring maging iyong pinakamalaking pagpapala. 2. Espiritual na pasensya. Ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ay isang matabang lupa para sa paglago, sa pagmature, sa tunay na pagdepende. 3. Patuloy na panalangin. Magpatuloy sa paghahanap. Magpatuloy sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay nag-uugnay sa atin, nagpapagaan sa atin at nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Ipinakita sa atin ni David na maaari tayong magdasal ng may pagkakailangan. Ang Diyos ay hindi nagagalit sa ating sakit. Siya ay tumatanggap at nauunawaan. Ngunit sa parehong oras, inaanyayahan niya tayo na magtiwala sa kanyang perpektong oras. Magdasal tayo ng magkasama ngayon na may pananampalataya, pasensya at pagbigay. Aming Diyos, Amang minamahal, kami ay humihingi sa iyo ng tulong. Kami ay pagod, naguguluhan, labis na pasan. Kaya tulad ni David, kami ay humihiling, madaliin mo kami, O Diyos. Ngunit kahit kami ay humihiling na dumating ka na, kami ay sumusuko sa iyong oras, nagtitiwala na ito ay perpekto. Bigyan mo kami ng pasensya, Panginoon. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya. Turuan mo kaming maghintay ng may tahimik na puso, alam na hindi ka kailanman nauurong. Ikaw ang aming tulong, ikaw ang aming tagapagligtas. At kahit hindi namin makita, ikaw ay kumikilos para sa aming kabutihan. Palakasin mo kami, punuin mo kami ng iyong espiritu. Nawa ang bawat pangamba ay mailagay sa iyong altar at ang kapayapaang hindi kayang intindihin ay mapuno ang aming kaluluwa. Madaliin mo kami, Panginoon. Ngunit nawa ang iyong kalooban ay mangyari, mabuti, perpekto at kaaya-aya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal kong mga kapatid, ang pagtitiwala sa oras ng Diyos ay isa sa pinakamalaking hakbang ng pananampalataya na maaari nating ipagkaloob. Ngunit ito rin ay isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng kapayapaan. Kapag natutunan nating magbigay, magpahinga at magtiwala, matutuklasan nating ang tulong ng Diyos ay hindi dumating ng huli. Dumarating siya sa tamang oras. Magpatuloy sa pagdarasal, magpatuloy sa paghahanap, magpatuloy sa pagtitiwala. Ang Diyos na nakikinig sa iyong pagdarasal ay siya ring kikilos ng may kapangyarihan. At sa tamang oras, makikita mo na ang paghihintay ay nagbunga ng mabuti.